Start na lang. Maka-live na. Kaka-start na pa. Kaya po tayo po tumayo. Salamat po ang Diyos. Pagin po natin ang Panginoon. Ibigay po natin ang kabes natin, papupuli. Mga awitin po natin ito ay ilalay natin sa Panginoon. At gawin niyo panalangin sa inyong buhay. Sabi nga ng Colosas 4:2, huwag kayong magsawa sa panalangin. Gawin ninyo itong mataimtim na may pasasalamat. Salamat sa Diyos. Gawin po natin ang panalangin ito. Uli ka, O Diyos. Salamat. O Diyos, magalak ka, sambahin ka, Panginoon, tuloy nga po, Panginoon, na hindi ka ugat nagbabago mula noon, mula ngayon hanggang magpakailan ng Panginoon, O God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, tinataas namin po, God, ang gawain nito, O God. Pangunahan mo, God, ang bawat isa, ang bawat instrumento na nagagamitin mo, Panginoon. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna, Panginoon, sa aming pastora, Panginoon, na magbabahagi na niyang mga salita, O Panginoon. Bigyan mo nga siya ng wisdom na nagaling lamang sa iyo, O God. Itago mo siya, O God, sa banal mong ito, O God. Ikaw ang manguna sa aming Panginoon. Ang bawat puso, ang bawat kaluluwa na makakarinig na ng mga banal na salita, Panginoon, tumigo sa kanilang puso at ipamuhay, O God. Salamat, Panginoon. Ikaw lang, Panginoon, ang sandigan sa bawat pagsubok na aming nararanas sa buhay. Umaminsan pa, Panginoon, ang lugar na ito ay balutin mo ng iyong banal na dugo, O God. Ang iyong presensya ang maghari. Huwag
mong hayaan, Panginoon, nagambalain kami ng iyong kaaway, O Diyos. Salamat. Minsan pa, Panginoon, nagkakatiwala namin ang gawain, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na hindi kami mapuspus ng iyong banal na Espiritu, O God. Ikaw naman, Panginoon, ang manguna sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa isang linggo, O God. Kaya minsan pa, Panginoon, pinagkakatiwala namin ang magsusumlay, Panginoon, ang labor, ang drummer, O God, ang bass, O God, sa lahat ng music ministry, Panginoon, pangunahan mo sila, O Diyos, at masiyahan ka, Panginoon, sa bawat gagawin namin. Pinagkakatiwala namin ang mga hirapang gawain na naging victory ka. Ito in Jesus' name, O God. Lord, we thank you, Jesus. We thank you, O God. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen and amen. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagdilo. At sa ibig na hangin, tanging dalangin, kami katapoy, ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ibaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y lumabas ang kalalitan. Dakilang iyong ngalan, ibaranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ibaranas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitna'y lumabas ang kalalitan. Dakilang iyong ngalan, dakilang iyong ngalan, dakilang iyong Sino pong nagagalak sa umagang ito? Sabi ko, Amen. Amen. Muli po natin na may kagalakan ng ating Panginoon. Hindi po sa tao, muli natin, hindi sa Panginoon. Hallelujah. Muli na ako, Diyos. Ika'y kapurihan sa
Diyos. Hallelujah po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Tayo po ba ay napagpala sa presensya ng Panginoon? Amen. Tunay nga na napako po din ng Diyos, kaya marapat lamang po natin siyang sambahin sa spirito at sa katotohanan. At ngayon po tayo po ay nasa bahagi ng pagpapahayag ng kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa ating buhay. Alam ko po ang bawat isa sa inyo in one way or another ay pinagpala, iningatan, ginamot, at hindi pinabayaan ng Panginoon at pinagkalooban ng kanilang mga pangangailangan. Sino po yung nais mauna na magbigay pagtotoo sa ating Panginoon sa katapatan niya sa ating buhay?
mukhang lahat po ay kontento sa mga binibigay na pagpapala ng Panginoon. Salamat sa Panginoon, sa kabutihan niya, sa buhay ng bawat isa sa atin. At ngayon po tayo ay nasa announcement and praise report. Mamaya po yung mga elders and maiwan po tayo, magkakaroon po tayo ng meeting, yung mga workers po. Maiwan po tayo after ng church service. May mga pag-uusapan po tayo ay tatakel para sa ating, sa lalong ikalalago at ikakaulad ng ating bahay panambahan. Amen. Maraming salamat sa Panginoon. At ngayon po, tinatawagan ko na si Sir Jenny upang pamunahan tayo sa ating offering prayer. Amen. Ligo tayong dito para sa pagpapro natin ang sa offering. Aming Ama na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na inyong pagkakataon kami ay muli magkasama-sama. Salamat po sa aming buhay. Salamat sa inyong pagbibigay ng lakas at paggabay na patuloy ninyo kaming binibigyan ng inyong presensya, Lord. Sa aming pagsisimula sa gawain ito ay iningi po namin ang inyong patnubay. Bigyan niyo po kami ng aming karunungan, malinaw na pag-iisip at patnubay at pagbuting puso upang kami siayos ang aming pagsamba sa inyo, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na lagi niyo po kami ginagabayan. Naway gabayan ninyo ang bawat isa sa amin upang kami maging maayos at makabuluan ang aming pagtitipon na ito, Lord. Kayo po ay aming masamba at mapurian. Salamat, Lord. Salamat, Lord, sa buhay na aming pastora na lagi niyo pong ginagabayan at bigyan ang lahat ng kanyang pangangailangan, Lord. Kami din po, Lord, ng aming mga kapatid na alam namin, Lord, lahat ng aming pangangailangan sa aming buhay na hindi po namin hihingi, lagi niyo po binibigyan. Kaya, Lord, kami po nagpapasalamat. Nandito po kami sa aming tithes and offering para maibalik namin sa inyo ng siksik-liglig at umaapaw ang binibigay niyong blessing para sa amin, Lord. Kaya, Lord, dinadalangin namin ang mga aming offering, Lord, no? Magamit lamang po ito sa ikabubuti at ikalalago ng aming pananampahan. Kaya, Lord, kayo na po ang banang gumabay at pagnubayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Kami po nagpapasalamat sa inyo. Ito po ang aming samit dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Good morning. Morning. Sabihin mo sa katabi mo, kanta mo. Panalagi. Ano po ng asawa ko? Pastora, mas maganda ka daw. Thank you. Ang ganda niya. Ang pogi niya. Salamat kay Lord, no? Salamat. Maraming salamat sa Panginoon. Patuloy tayong kailangan mag-grow.
mag-grow tayo. Ay, bakit? Hindi ba yata nabalitan? Ay, sorry. Nasa worship action. March 8, year 2026 na tayo. Parang ayaw. Hindi po yun. Wala. Asan dala? Mga hindi yan. Kasi dapat meron siya muna. Yan. Okay. So, nasa series tayo ng lumago in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Kapag tayo ay nag-grow, naluwalhati ang Diyos at sa kanyang kalulatian napakailangan. So, ang message natin, dala ko tayo doon sa tapos na. Marapit na yung tapos na. Hindi na kayong ulit. Tapos na, it is finished. So, faith in the finished work of Christ. Kailangan nating lalalim sa unawa ng pagbitiw ng Panginoon doon sa tapos na. Alam nyo, itong word, it is finished, parang hindi ito binigyan talaga ng halaga ng karamihan ng mga Kristiyano. Sa totoo lang. Kasi hindi ito masyadong malalim. Naunawaan ito, pero hindi nakita yung pinakabuot ng value nito. Kaya maraming nangyayari sa atin ngayon. Sa mga churches, nandun sa mga revival, kailangan mag-revival. Walang katapusan ng revival na ginagawa. At paulit-ulit, ganun na lang ang nangyayari. Kaya, pag-usapan ko natin ang kahalaga ng pananampalataya sa natapos na gawain ng Kristo. So, faith in the finished work of Christ. So, sumaglit tayo manalangin. Hallelujah. Father, we come in your presence boldly. Nagpakumbaba sa perception mo. At inaalis lahat ng sama ng loob sa kalagitnaan na ito, Panginoon, hindi ko nararapat nandito. Inaalis namin yung immaturity sa kalagitnaan dito, Panginoon. Inaalis namin yung hindi magandang pag-iisip na nagdudulot ng hindi pagkaunawa sa isa't isa, nagdudulot lang ng hidwaan, Panginoon. At dinideklara namin sa iglesia na ito, Panginoon, ang iyong natapos na gawain, makapuspos ang bawat isa, na dapat kami ay nag-rejoice. At hindi namin binibigyan karapatan ng kalaban sa lugar na ito upang makaroon siya ng karapatan gumawa pa ng mga bagay para maging kasiraan ng pagtitibo na ito, Panginoon. This earth belongs to you. Kayo lang nagme-may-ari. Kayo ginagalang at binibigyan namin kapulihan, kalwalatian, ang iyong kabutihan para sa aming bawat isa, Panginoon. Nanatili ang iyong pagmamahal, pagkaisa sa iglesia nito para sa iyong kalwalatian. This church is so blessed because Jesus, you are the Christ and Lord of this earth. Salamat, Lord, in Christ Jesus' name. Dalangin namin, mabuksan ang espiritu ng unawa ng bawat isa. Nang sa ganun, mapuspos kami, Lord. Uuwi na taglay namin ang katotohanan, malaya, may kagalakan, kalayaan, naluwalhati ka sa aming buhay. In Christ Jesus' name. Amen. Okay, wala. Hindi ako mag-ina. Nakalimutan ko mag-prepare ng tubig. Ano na wala? Walang parang natin sila. Okay, pag-usapan natin yung pananampalataya sa natapos na gawain ni Kristo. Ano nga ba ang kahulugan ng natapos na gawain ni Kristo? Diba? Ano nga ba ito? Sabi ko nga sa inyo kanina, napapag-usapan natin ito, pero hindi ito lubos na bigyan ng malalim ng kahulugan kasi marahil hindi ito malalim na unawaan. Kaya mapapansin nyo sa sarili nyo,
Hindi stable. May araw, excited ka mag-church. May araw naman hindi. Di ba? Pero kahit na late ka, hindi ka nakagising ng maaga, tiniyak mo, better late than never. Di ba? Inom mo na ako ng tubig. Mas maganda uminom ng tubig. Praise you, thank you, Jesus. So kung magano tayo, pagkulayan natin ito, malaki na itulong sa atin ang pag-aaral na ito. Meron akong konti na prepare dito na hiningi mo kayo kung ano ibig sabihin ng Finnish word, sa Greek word, yung talastai. Ibig sabihin, fully paid na, bayad na ng buo. Kapag bayad na ng buo, ibig sabihin, wala ka na babayaran pa. Tama ba? Oh, sana daw utang. Okay. Ano yung bayad na? Ang utang ng kasalanan ng buong sanlibutan. Ibig sabihin, nabura na. At hindi lang ito nabura, naibigay na ito ng kasihan sa katarungan na hangad ng Diyos. Okay? Satisfied na ang Panginoon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, yung sakripisyo niya. So, ibig sabihin din, ang kaligtasan ay libreng regalo na. Ganap na sa ginawa ni Jesus at hindi na nangailangan ng karagdagang pagsisikap gawa mula sa atin o sa tao. Nakuha po ba natin yun? Unti-unti natin. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay, na ibalik na ni Jesus ang nasirang ugnayan sa pagitan ng sangkatauhan at Diyos. Nangyari na ito. Kaya sinasabi, tapos na. Nakuha po natin yung message. So, tama po ba alam natin lahat to? Sino nakakaalam nito? Itaas ang paa. Pero yung tanong, nabubuhay ba talaga tayo sa katotohanan na ito? O, tingnan mo yung katabi mo. Tayo sa sarili natin, alam natin kung gaano kalalim natin binigyan talaga ang tinapos ng ating Panginoong Jesus Kristo para sa atin. Kapag nakita mo sa sarili mo, ay nandun ka pa rin, ang dami mo pa rin struggle sa iyong buhay. Iniisip mo pa na kailangan mo pang gawin ito. Iniisip mo pa na ikaw ay nasa ilalim ka pa ng sumpa. Iniisip mo pa na ikaw ay hindi mo na-overcome yung bagay. Nangangahulugan lamang, hindi mo pa naunawaan ang natapos na gawain ni Kristo. O marahil naunawaan mo ito, pero hindi mo binigyan ng value sa iyong buhay. Parang itong bagay na ito ay hindi talaga yan ang buhay mo. Hindi yan ang tinatahakan mong buhay. So, malalaman mo yung sa sarili mo. Hindi naglalaban mo ba ito? O inaikompromiso mo ang Ebanghelyo. So, ang Biblia ay nagbigay na sa atin ng sapat na katotohanan at sa biyaya ng Diyos sa iglesia na ito na muling manilaw na sa atin ang katibayan na layunin talaga ng Diyos ang magtagumpay, maitaguyod niya tayo at maitagumpay niya tayo, maibalik sa una niyang plano. Tinapos na ang lahat kasi gusto niyang tapusin ang pinakaunang plano na umpisahan niya. So, ito ay paalala para sa mga nakalimot at sa inyo naman hindi pa nakaalam o naunawaan ito, ano nga ba ang unang plano ng Diyos? Kailangan po natin balikan ito para malalaman po natin at doon tayo buhugot ng encouragement. Doon natin ma-realize, grabe, tinapos na pala ng Panginoon. Ito pala yung plano niya. Ang tagal-tagal tayo. Ako, ilang years ako nag-ministry, ilang years ako nag-share ng gospel. Isa ako doon, hindi ko nagtuluyan, nagganap, hindi masasabi 100% kong na-enjoy ang finished work ni Jesus. Kasi dumaan din ako ng persecution, may mga moment ako nagtatampo, konting sentimento ako. Hindi ako nag-grow, naging yun pala yung pamaraan ng Panginoon. Kailangan ko pala pagdaanan yun hanggang to the
point na reject ako dito, reject ako doon. Lagi ang nare-reject. Para maunawaan ko ang value na tinapos ng Panginoon. Nandun pala ang sagot. Kapag ito po ang when we rest in the finished work of Christ, magbago po ang pananaw natin sa sitwasyon. Wala nang kwenta kahit ano pang ikikwento sa likuran natin ang mga tao, kahit ano pang sasabihin sa ating masakit, hindi na tayo naaapektado. Kasi tapos na. Amen? Tapos na. Tinapos na ng Panginoon. So, ano nga ba ang unang plano ng Diyos? Balikan natin. So, Genesis 1:27 hanggang 28, hindi ko nababasahin lahat, no? Pero tingnan natin, sa plano ng Diyos, nung nilalang niya ang tao, una, ayon sa larawan niya, kawangis at kalarawan niya. At sila'y pinagpala at binigyan ng kapangyarihan. Yan po yung original plano ng Diyos para sa atin. At alam naman natin na nasira ito pagkatapos nagkasala si Eva sa si Adan. Pero yung tanong ko, alam na natin, pinag-usapan natin na tapos na. Nagbago ba ang plano ng Diyos? Hindi na ba niya gagawin ulit yun na yung babaguhin na ba niya ang plano niya? Hindi na ba niya itutuloy, ibalik tayo sa kawangis at kalarawan niya? Hindi nagbago ang plano ng Diyos. Kaya paulit-ulit natin mababasa mula pa sa lumang tipan at kung paano protektahan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Tandaan niyo po, sino dito anak ng Diyos? Pagkitaas ng kamay. Tayo po pinili at hinirang. Kaya, asahan po natin ang protection niya sa atin. Kaya nang hindi kasi tayo pumapasok doon sa protection niya. Nung yung isang paa, pinasok natin yung isang paa hindi. Di ba? Napapansin niya yun sa ating sarili. I believe today, from this day on, lahat po tayo, dinideklara natin, magbuburo tayo. Kaya gusto ni Lord ipaalala sa atin. Sa panahon ng propeta Jeremias, may sa panahon mga hinirang ng Diyos na matatandang nabihag, mga pari, propeta, sila'y binihag ni Nebuchadnezzar sa Babylonia. Alam niyo po ba, dito po ako naantik habang binabasa ko. Kasi nakita ng Panginoon ang hirap na pinagdaanan nila at ganito kalalim ang kanyang malasakit. Bago tuluyan sila malupaypay na wala ng pag-asa, ginamit ng Panginoon si Propeta Jeremias para mapadala ng sulat sa kanila mula sa Jerusalem. At ito yung mensahe. Di ba, maano natin ito? Gusto natin ito. Sino gusto ng verse na ito? Lagi tayo na-encourage sa verse na yan, di ba? Naalam natin sinabi, sapagkat sabi dito, ito assurance, alam niya ang plano para sa atin. At ang plano niya, hindi para ikakasama kundi makakabuti para sa atin. At ang plano na ito ay magdudulot sa atin ng ano? Kinabukasan puno ng pag-asa. So ilan sa atin dito, nabuhayan na ng loob, tuwing nababasa natin ito? Oh, praise God. Kahit na hindi sila magtaas ng kamay, nag-amen sila, mas matibay. So sa panahon natin ngayon, hindi nagbago hanggang ngayon, hindi pa rin nagbago ang plano ng Diyos. At tayo po ay gagamitin niya para maipaabot ang mensahe na ito sa ang magandang balita na ito. Na ang plano ng Diyos ay hindi nagbago at layunin niya maibalik tayo muli sa kawangis at kalarawan niya. Subalit, hindi ito mangyayari sa buhay natin o maging mabagal ang proseso natin ito kung hindi natin buo lakbayan ang mula sa finished work o sa gawain na tapos ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Naging mabagal ito kung lagi natin ipinapasok ang sarili nating strategy, yung mga ideas natin, lagi kang hindi sapat talaga ang gospel. Kailangan meron talaga tayong ilagay, meron talaga tayong ilagay.
Hindi tayo nakasalalay, hindi tayo nakasandal, hindi tayo sa English pa, hindi tayo nagre-rest, hindi tayo nag-distill, hindi tayo nanahimik, hindi tayo buo ng titiwala sa tinapos niya. Doon po tayo bumagagal. Kaya alam niyo, ang ginawa ni Apostol Pablo, in-encourage na tayo, tularan natin siya. Kung mahirap na talaga sa ating sumunod, tularan na lang natin, gayahin na lang natin. Amen? Para natin si Lord. Kaya, ini-encourage tayo ni Apostol Pablo, sila kasi na-experience na sila. Gayahin natin siya, sabi niya, dahil dinaya niya si Kristo. Nabuhay siya, in other words, nung sinabi niya, dinaya niya si Kristo, nabuhay siya parang katulad ni Jesus. Si Jesus, tinupad niya ang gawain ni Kristo. Dumating siya para tuparin ang gawain ni Kristo. Kaya walang ibang Kristo maliban si Jesus. So tayo ngayon ay dapat makita sa akin, wala na kasi sila Apostol Pablo. Tayo na sa panahon natin. Tayo na ang magpatuloy sa pagtawag sa kanila ng Panginoon na dapat tayo, kung talaga tayo ay nakay Kristo, mahalaga ang kaligtasan ng bawat kaluluwa. Kasi si Jesus malaga sa kanyang kaluluwa ng bawat isa ay to the point, inalay niya ang buhay niya. Hindi naman niya hinihiling sa atin na magpapako tayo sa cross. Tapos nabayaran na niya. Ang hinintay lang niya sa atin ngayon, ang maniwala tayo at mabuhay tayo dito at hindi natin dapat ito ikahiya. Alam niyo si Apostol Pablo, hindi niya ikinahiya ang magandang balita na ito. Bakit daw? Sapagat alam niya, kapangyarihan ito ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Mas madali ang problema natin sa ating pamilya kapag pag-usapan natin ang gospel, ang kikilos sa buong nating pamilya. Kayo meron kayong mga anak. Meron kayong asawa. Napaka-importante ito. At hindi ko sinasabi, hindi ito importante sa akin. Napaka-importante na ito. Araw-araw, nananalangin ako na mangyari ito sa buhay ng bawat isa sa atin. So, makikita natin, karanasan ito ni Apostol Pablo. At masasabi ko talaga, namatay siya kawangis at kalarawan ni Kristo. Kasi ang sakripisyo para sa ginawa niya para sa ligaw ng kaluluwa hanggang kamatayan. Kaya alam niyo, hindi lang si Apostol Pablo, kahit si Apostol Pedro, ito rin yung iniikayat tayo, ini-encourage tayo. Sabi niya, kailangan magpatuloy tayo lumago sa andaw, sa kagandang loob ng ating. Saan ba natin mahuhugot yung biyaya o kagandang loob ni Lord? Hindi ba sa finished work ni Jesus? Doon natin nahuhugot yung biyaya, ang kagandang loob ng Diyos. Yung regalo. So kaya gusto niya lumago tayo dito. Sa kagandang loob. Diyan tayo dapat nakapokus. At sa kaya the more tayo nag-abide or nanatili kay Kristo bilang sanga, kasi siya yung puno, tayo ay sanga, at lumakalakad tayo, sumama sa Espiritu ni Kristo, mapapansin po natin, unting-unting mababago ang ating pananaw sa bagay sa ating buhay. Kasi bumabalik po tayo sa wangis at larawan ng Diyos, tulad ng tulad ng Diyos, naging mahalaga sa atin ang kaluluwa. Mga kapatid, dapat lahat ng bagay ginagawa natin ay konektado ito sa tagumpay ng ating Panginoong Yesus. Kapag hindi mo natin nakikita sa sarili natin, nahiya ang tayo i-share siya, nahiya natin ikwento sa iba tungkol sa kaligtasan na ito,
Paano natin masasabi ini-enjoy natin ang kaligtasan na ito? Paano natin ma-prove sa sarili natin mahalaga ito? And hirang-hirang tayo i-share siya sa ating mga kaibigan. So, hindi ko ito pinagyayabang sa inyo. Ako kilala ko ni Sister Perial. Minsan na siya ng patotoo. Mula noon hanggang ngayon, sa biyaya ng Panginoon, napakahalaga sa atin ang bawat kaluluwa. Pag sasakay ka doon, nagdadrive ako mamalengke, kasi drive pagbaba mo, na salvation ka na. Ngayon naman, ang sinasakyan ko naman mga Grab. Ilang Grab driver na kaya? Kaya binibigyan ako ng discount sa Grab. Kasi binibigyan pala ako ng star. Palatakan natin si Lord. Amen? Hindi ko sila kilala, pero hindi naman mahalaga talaga na dadala natin sila dito sa church. Pero kahit saan tayo pupunta, saan bago tayo pupunta, kasi syempre kung pupunta ka mga tulad, pupunta ka sa Ilocos, alam nga naman sabihin mo, uy, kung atin ka sa mga chat. Hindi naman, di ba? Kahit saan lugar, ang importante, nadadala natin sila kay Kristo. Kahit saan church sila pupunta, pero syempre sasabihin natin sa kanila, pupunta sila sa church, naniniwala sila na ang Kristo na ito ay ang Jesus. Kasi meron naman na sinasabi nila, hindi si Jesus ang Kristo, di ba? Pero mga kapatid, totoo nga, ang kailangan ng muna sa atin ang kaligtasan ng kaluluwa. So, bawat minuto, oras ay mahalaga sa atin. Dahil hindi natin alam kailan ang kamatayan, parehas kasi yan darating para magnanakaw. At hindi rin natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Hindi kasi mahirap naman yun. Gusto mo, ikaw lang yung ligtas, tapos yung mga kakilala mo, nakausap mo. Marami tayong opportunity, meron tayong online. Marami din nanonood sa atin. Hindi man nila tayo nanood ng live, pero maya-maya lang, pag nakaroon na sila ng live, nanonood din sila. At nakaka-receive ako ng message. Amen? So kung patuloy tayo lumagay sa finished work or sa gawain matapos na ni Kristo, makakayanan natin malampasan mga pagsubok, pag-uusig. Bakit? Dahil ibig sabihin nito, sabi sa Aklat ng Roma chapter 8, hindi na tayo mamuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Doon pa lang natin natutunan. Mamuhay ayon sa Espiritu, hindi ayon sa laman, kasi naninirahan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ano natin yan? Nung na-born again tayo, paano tayo? Diba? Yung iba nga na-born again na, tapos na-burn again pa. Pero simula nang nandyan na yung Holy Spirit sa atin, na born again tayo, doon tayo nagsimula, nakaroon ng pagbabago ng pananaw. Tandaan po natin, ang nandyan sa atin ay ang Espiritu ni Kristo. Kaya sabi dyan, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang tao niya. At syempre, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, natural lamang na hindi siya makaroon ng halaga sa mga kaluluwa. Dadalhin pa niya yan sa mga kasino. Dadalhin pa niya yan sa mga lugar kung saan pwede mag-aliw-aliw. Diba? Kasi wala yung Espiritu ni Kristo. Walang nangyaring encounter. Pero kapag nandyan ang Espiritu ni Kristo sa'yo, magugulag ka na lang. Naiiwasan mo yung bagay makamundo. At nag-umpisa mo lang lumakad sa plano ng Diyos. At mga kapatid, kung nandyan ang Espiritu ni Kristo sa atin, ibig sabihin, bumabalik na tayo sa kawangis at kalarawan ng Diyos. Bakit? Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Nakukuha ba natin yun? Kung gaano kaalaga ang lumakad tayo doon sa natapos na niya. Hindi na natin kailangan yung, alin ba yung gusto nyo piliin? Yung sinasabi niya, do this and do that?
Or yung sinabi niya, I will. Ano yung piliin niyo? Diba? Crazy lang tayo sa panahon na tapos na ito eh. Pero gusto mo rin ako. Sabi niya, I will. Kaya nga, sabi ni Jesus, maliban tayo, may panganak muli o maborn again, sa madaling salita, kailangan mamatay ang lahi natin sa unang Adan at maging lahi tayo ni Kristo. Yan, sa unang Korinto 15:22. Sapagkat kung paano namatay ang lahat dahil sa kanilang kaunay kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Hindi ba galing? Tama. So sa ganitong paraan, kaya kinailangan natin ng maborn again, ito yung ginawa ng Panginoon para maisakatuparan niya ang kanyang mga pangako. Katulad ng sinasabi niya sa Jeremias, na maganda ang plano. At hindi mangyayari ng magandang plano na meron siya para sa atin kung patuloy tayong tumanggi doon sa natapos na niya ginawa para sa atin. Alam niyo ba, para matupad ni Jeremias 29:11, buhay na buhay sa buhay natin. Ang ginawa ng Diyos, pinili niya tayo. Bakit niya tayo pinili? Para saan? Para maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ay ayon sa kanyang layunin at kalooban. Dakilang pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. At ang Espiritu na yan, tayo ngayon, dahil nandiyan ang Espiritu ng Diyos, sinubo niya ang kanyang anak. Saan nilagay? Sa ating mga saan? Puso. So, ibig sabihin kapag siya ay nasa puso mo na, kahit saan ka pupunta, kasama mo siya. At dahil nandyan siya sa puso, isa na po yung buktong na anak ng Diyos, si Kristo lang. At dahil nandyan siya sa iyo, kaya tayo ngayon nakakatawag na tayo ng Ama. Ginawa na tayo ng Diyos, anak, at hindi na tayo mga ano daw? Hindi na tayo alipin. At hindi tayo alipin. Ano tayo? Tagapagnana, mga kapatid. Hallelujah! Yung finished work ni Jesus, binigyan tayo ng karapatan maging anak niya. At hindi tayo ginawang alipin, kundi tayo ay ginawang tagapagmana. At alam niyo po ba, ito ang dahilan kung bakit ayaw na ayaw ng Diablo. Pag-usapan natin at kilalanin natin, magsiti ipakilala si Jesus bilang Kristo. Kasi alam niya, ito yung daan, pamaraan. Kapag tama ang pagkakilala natin kay Jesus, nabigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Sabi nga, ang bawat sumampalataya na si Jesus ang siyang Kristo ay ang anak ng Diyos. Naging pamilya tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, ang susi ng tagumpay kapag nanampalataya tayo kay Jesus bilang Kristo. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na nanampalataya tayo sa buktong na anak ng Diyos sa John 3:16, heart of the Bible. Ang Kristo na ito, yun ang pinangako ng Diyos na ibibigay niya ang buka isa-isa o buktong niyang anak. Kapag sinong sumampalataya, ano daw mangyayari? Hindi na mapahamak, kundi makaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Blessing o hindi? Grabe yung blessing binigay sa atin ni Lord. Tinapos na niya. Tapos na po yung John 3:16. Nangyari na po yan. And isa katuparan na yan. Ang dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. So, ginawa niya ito dahil gusto niya magtagumpay tayo. Makaroon ng buhay sa atin. Ang Jeremias 29:11 pangako niya. Amen. Makaroon tayo ng buhay na may kasaganaan, puno ng pag-asa. Kaya sino nga ba ang magtatagumpay sa sanlibutan? Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan. Sino magtatagumpay? Mga anak
Sino ulit ang anak ng Diyos? Hallelujah. At hindi lang tayo, sila din, baka sasabihin nila, kundo na tayo. Sila din doon nakikinig sa atin, basta sila po ay nanampalataya sa ating Panginoong Yesus na siya yung tunay na Kristo. Sapagkat sabi dyan, at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya kanino? Ay, pananampalataya sa si Jesus ang anak ng Diyos. Sapagkat si Jesus ang anak ng Diyos, ibig sabihin siya yung Kristo, siya yung binanggit sa John 3:16 na ibinigay sa atin. Amen? Kaya itong bagay na ito, ang ebanghelyo na ito, masithi itong inakaya sa atin katulad nila Apostol Pablo na alam niyo kung ba, matsaminiwala kayo hindi. Ito rin po ang iniyakan ko para sa iglesia na ito. At sa lahat ng mga kaibigan ko, mga pamilya ko, ito rin po yung iniyakan ko na kaya pagdating talaga sa gawain ng Panginoon, mapapansin niyo ako, minsan mainis kayo sa akin. Dahil hindi talaga ako magpipilis ng tao kasi galing na ako dyan. Ipaglaban ko ito kasi alam ko sino ang kalaban. Kaya pilit kong idiin at hinahatayan kayo, mag-focus lang tayo sa gospel para hindi masasayang ang ating pagpapagal o maging mabagal ang pagpapagal natin sa iglesia na ito. Nagkaisa po ba tayo dito? Yes. Diba? Kasi alam nyo, katulad ni Apostol Pablo, mababasa natin sa pangalawang Korinto. Kailangan ganito po tayo mga kapatid. Kung si Kristo na sa atin na, ganito po yung kilos ng banal na Espiritu ni Kristo sa buhay natin. Nag-umpisa siya ng alala. Anong inaalala niya? Isipan. At kapag nalaso ng isipan, anong nangyayari? Nailalayo sa tapat at talisay ng pananampalataya kanino? Kay Kristo. At mangyayari ulit ang nangyari tulad nangyari kay nung naliblang siya ng ahas. O, di ba nakakaunaw na kayo? Ang linaw-linaw na ngayon ng verse 3, no? Praise God. So, anong ibig sabihin yan? Doon sa mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Yan ay tinutukoy doon sa finish work. Yung natapos na nagawain, natapos na ginawa. Ano naman ginagawa ninyo? Hinihilang naman kayo ng ahas. Wala na, natupod na siya. Natalo na siya, hindi na siya kalaban. Tapos na. Pero nabubuhay pa rin tayo, siya pa rin ang kalaban. Alam niyo, sa kaso natin, tayo na ang kalaban sa inyo. Our greatest enemy is ourselves. Hindi na ang diablo. Kasi nandiyan na si Kristo sa atin eh. O sige, taas mong kamay, sino naniniwala? Nandiyan ang Espiritu ni Kristo sa iyo. O, kaya pa kaya ang Espiritu ng diablo pakasok dyan sa iyo? Hindi na. Kasi pag ibig sabihin, walang natutuhanan ng pinag-uusapan sa Biblia. Di ba, Sister Lisa? Di ba talaga ang style ni Sister Lisa? Nakita mo in love siya kay Brother Wilson. Kala ko kayo. Pero number 1 si Jesus Diocese, no? Hindi naman nasisela si Brother Wilson. Bakit niya sinabi ito? Kasi sabi niya, malugod niyong tinatanggap ang sino man, ano sabi niya? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, verse 4. Sapagkat Malugod niyong tinatanggap ang sino man dumarating kay Jesus na pinangaral na iba sa pinangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu at aral na iba sa ituturo namin sa inyo. Amen? So, ibig sabihin, Pastor, binabanggit lang yung pagkaaral ni Jesus, go lang go. Eh, hindi naman pinapaniwala na si Jesus yung Kristo. Hindi naman pinapaniwalaan na si Jesus yung Diyos. Hindi ba? Maraming churches ngayon, si Chris Jesus, ano lang sa kanila, tao lang siya. Totoo ba? Hindi naman
siya yung Diyos. So, basta nagbibigay ng pangalan. So, ano nangyayari? Nakatanggap po natin yung spirito ng aral ng iba na kaysa doon sa tinuturo. So, mahalaga rin, alam natin kung ano ba ang tinuro nila. At hindi lang ito nangyari sa Iglesia ng Corinto. Nangyari din ito sa Iglesia ng Galacia. Sabi niya, dito naman, kung kanina nag-alala siya, dito naman, nagkakatahan. Nagkakata ako, bakit kay dali niyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandang loob ni Kristo? Ano kasi ang ibig sabihin ng kagandang loob ni Kristo? Ang natapos na gawain na ni Jesus. Yan ang kagandang loob ni Kristo. Kuha talaga ni Sister Rita. Pero sabi niya, at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. Basta narinig niyo yung pangalan ni Jesus. Pero kailangan gawin niyo yun. Parang it seems right. Pero ang sinasabi dati na, tinatalikuran natin ang natapos na niya. At bumabalik na naman tayo doon sa bagay, gusto pa na naman natin tapusin. Na ilagay natin sa walang kabuluhan ang tinapos na niya para sa atin. Buti na lang, umaatras ng relo. Sa totoo lang, sabi dito mga kapatid, wala na ibang magandang balita. Wala na, isa lang. There is no other way for us to be saved. Jesus is the only way. He's on the truth and the life. Walang pwede dumiretso sa Ama, maliban dumaan muna sa Kanya. Kasi siya yung daan, buhay. Siya yung daan at siya magbibigay sa atin ng buhay at siya din yung katotohanan. Wala nang ibang magandang balita. Kung meron man tayong learning ngayong magandang balita, may kakasal. Pero hindi niya kayang higitan ng magandang balita ni Kristo. Amen? Palakpakan natin yung mga ikakasal. So, napaka-importante ito mga kapatid. Na alam natin, wala nang ibang magandang balita higit sa nakakos ng ating Panginoon Jesucristo. Yan talaga ang magandang balita. Nabalitaan mo lang, imagine mo, papasok ka sa bangko, tapos, kasi may utang ka eh. Tapos sasabihin sa'yo yung bank teller, ay ma'am, bayad na. Magandang balita o hindi? O, diba? Diba? Tuwag-tuwa ka. Ito yung magandang balita. Bago pa tayo na isilang, nabayaran na ng Panginoon ang lahat. Ang kailangan na lang natin, maniwala, mabuhay dito sa magandang balita na ginawa na ng ating Panginoon Jesucristo para sa atin. At tandaan po natin mga kapatid, sabi sa Galatians chapter 1, verse 8, kaya sa iglesia na ito, hindi natin pinapayagan at pinaalis natin ang plano ng kalaban para pasukan pa tayo ng ibang magandang balita. Sabi dito, kahit tayo man, sabi ng Apostol Pablo, kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya. May kaibat na parusa. Kaya hindi natin papayagan. At inulit niya. Sabi namin ito sa inyo at inulit na ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa tinanggap ninyo na. Yan bang ibinabalik tayo doon sa bagay na kailangan pa natin gagawin ito. Eh, libre na nga ang kaligtasan eh. So, hindi ibig sabihin nito, pag lumalagpay tayo sa natapos na ni Jesus, maaari na tayo magpatuloy sa pagkakasala. Hindi po ako naniniwala. Kapag ikaw nakipag-isa na at naniniwala ka at ang kapangyarihan na natapos na ni Jesus na hindi na niya tutulungan bumangon at umalis sa dating buhay. Amen? Kaya nga tayo iniligtas para tuluyan tayo makaroon ng tagumpay. Basta importante, mabuhay tayo at sumunod sa
sinasabi sa magandang balita. At syempre, lastly, huwag ko natin kalimutan na bakit sinasabi ko, mga kapatid, ito po ay personal message na rin na masabi ko. Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Bakit ganon nila masidhi, ipinagpatuloy at ipinaglalaban? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang kahit kong inahangan. Sinisika ko bang magbigay lubot sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangat ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Amen? Tandaan niyo po, minsan maranasan niyo po yung sa akin, pagdating talaga sa gospel, matigas talaga ang aking ulo. At maaari kayong masaktan kapag takihan ko kayo. Pero nasisigurado ko sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Kayo ganoon ang gusto niya, kayo dito sa gospel na ito, sapagkat ayaw niya malugod tayo sa parusa. Amen? Dahil tandaan ko natin, sinabi si Jesus mismo nagsabi dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Amen. Mag-part 2 po tayo dito. Sa part 2, huwag niyo po yung i-miss out kasi doon po natin makikita ang kabuuan. Ano ba ang mga ebanghelyo na sinishare talaga ng early church believer? At ano ang mga nangyari sa mga gumagamit sa pangalan ni Jesus na sila naman ay hindi naman talaga tunay na may relasyon sa Diyos. Tumakbo silang hubat-hubat na ilagay sila sa kahiyakan. At yun yung pagbulayan natin sa susunod sa part 2 ng message natin. Kasi nakikita ko na iba na yung galaw-galaw niya. Alam ko na yun eh. Busog na ang mga ito. Tama? Ganda ng smile pag natapos na. So, hindi-declare natin na tayo, ang information na ito, bawat isa sa atin, tatayo tayo. We stand, abide in the finished work of Christ. Amen? So, i-declare natin. Kaya dito natin gagawin ang deklarasyon natin. At dapat puso po natin i-declare ito. So, yung mga worshiper, pwede na umakyat para dito na natin i-declare para isang beses. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. At minsan pa ating ipahayag pagputihan ng ating Diyos sa ating buhay. Let us all declare the goodness of the Lord in our lives. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos at tayo ay tagumpay na. Amen. Atin po nilagay ang ating mga kamay sa ating mga puso. At sabay-sabay po natin i-declara ang ating biblical decrees and declaration. Sabay-sabay po tayo. I am fearfully and wonderfully made, and God's works are so wonderful in me. I am a new creation in Christ. All things have passed away. God's grace is sufficient for me, and His strength is perfected in my weakness. I am strong and courageous, and God is with me wherever I may go. God has plans to prosper me, not to harm me, but to give me a hope and a future. I am redeemed and forgiven by His blood. I am forever grateful to God's mercy. God is my rock and my salvation. The Lord is before me. I will never be shaken. I am more than a conqueror in Christ Jesus. I am an overcomer. Everything is possible in my life by His power. God will surely supply all my needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Because I am a child of God, and I have the authority and power to
weaknesses and all the powers of the enemy. No weapon formed against me shall prosper, and any tongue that accuses me will be condemned. I stand on this promise as a servant of the Lord, and my righteousness is from Him. I will abide my faith in the finished work of Christ. In Christ Jesus' name, and all say Amen. Amen. Mabuti ka, O Diyos, na Ikaw ang tumulong kayo ng Napakabuti mo, O Diyos. Patuloy natin namin ang presensya ng Panginoon. kay buti ng ating Panginoon. Nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kamilangan ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsinag ng lingkong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko'y pagdamit, katapatan niya'y ating Dakilang ka, O Diyos, sapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y mabunaw man maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. O dakila ka, O Diyos. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. You are the same God, yesterday, today, and forevermore, Lord. At alam namin, Panginoon, na hindi mo kami bibiguin. Kung paano mo kami tinulungan noon, Lord, tutulungan mo rin kami ngayon, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay, Lord. We will declare your goodness in our lives, O God. Oh, hallelujah, Jesus. Nakila ka, Panginoon. Ayan mo, Panginoon, ang bawat isa ng mga anak mo na nandito sa oras na ito ay mapagpala ng iyong presensya, ng iyong pag-ibig sa bawat isa, Lord. It is finished, O God. Tapos na, Panginoon, ang ginawa mo. Kaya kami ngayon, O Lord, ay tagumpay na. We are victorious, O Lord, because we are your heirs. We are your children, O God. Kaya sa oras na ito, ating ideklara ang katagumpayan dahil tayo'y tagumpay na. Tayo mga anak ng Diyos. Tayo ay patuloy niyang itinataas at patuloy na nagtatagumpay dahil siya ay nasa sa atin. Dahil ikaw ang aming Diyos, O Lord. Kinuha mo na lahat, Panginoon. Pinata mo na lahat, O God. Sa pamamagitan ng mga sugat at latay mo, O Diyos, kami ay pinagaling mo ng iyong sa aming mga karamdaman, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay sama-samang nananalangin sa iyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan sa lahat ng mga may karamdaman. Sila na nasa banig ng karamdaman, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon. Brother Rudy, Lord, we ask you for the Lord, nagmamakahawa kami sa iyo, Panginoon, na ibigay mo ang kagalingan na nararapat sa Kanya dahil siya'y anak mo, Diyos. Lord, kung paano ka naging tapat sa Kanya noon, Panginoon, maging tapat ka rin sa Kanya ngayon, O Lord. Magmilagro ka sa Kanyang buhay, Panginoon. O dakila nga, Panginoon, ngayon pa lang, O Diyos, inaangkin na namin ang katagumpayan. Inaangkin na namin ang kagalingan, O Diyos, sa Kanyang buhay, Panginoon. Lord, sa lahat ng mga anak mo, Panginoon, na may tanging karamdaman, Panginoon, Lord, we know, God,
advantage of the sickness of Satan, oh God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Oh, hallelujah, hallelujah, oh Jesus. Nakailang ka, Panginoon, na makabuti mo, oh God. Oh Lord, nakailang ka, oh Diyos. Patuloy kaming tutulog sa iyong banal na harapan, Panginoon. Kung ano man po nakikita mong hadlang, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo, Lord, we rebuke it in the mighty name of Jesus Christ, O Lord. Walang buwang ang kalaban sa iglesia ito. Walang buwang kalaban sa aming mga pamilya, sa aming mga buhay, O Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. At dalangin namin, O Diyos, muli mo kami ibalik dito, Panginoon, sa susunod na linggo, na may kagalakan, na may katagumpayan at kauhawan sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, salamat, O Diyos. Ingatan mo ang bawat anak mo, Panginoon, na hahayang na uuwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Dalhin nila ang kagalakan, ang pag-ibig na nagagaling sa iyo, Panginoon. And, O God, give us the boldness, O Lord, to share the salvation, to share your finished works, Panginoon, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, O Diyos. Because we know, O Lord, that your time is coming, O God. And, O Lord, alam namin, Panginoon, that you want every one of your children to be saved, Panginoon. Kaya, Lord, ayaan mo na gawin namin ang part namin, Panginoon, to evangelize, O God. Amen. To share your words, O Lord, to share the good news, Panginoon. Maraming salamat po, O Lord, sa katagumpayan ng Diyos. And we declare, O Lord, your goodness, the victory in this church, over our people, over your people, over your children, over our family, over this church. Amen and amen. Hallelujah. Salamat, Diyos. Purihin ka, Panginoon. O, nagilang ka, Panginoon. O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapangan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng buhay. Magmula pa sa ulat ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng buhay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong Dakila ka, O Diyos, sapat ka ng tunay. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat di
Let His grace and His fellowship with the Holy Spirit fill us forever and ever.